Kita yung aking mga plastic at the back. May kape, kape is life, sugar, brown rice. Di nga, our topic for today is, before that I start, kumusta man na kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan tayo all around the world kasi ang daming pangyayari ngayon sa mundo natin, di ba? Ang daming kalamidad, may baha, mayroong landslide, mayroong kahit anong lugar, baha ngayon, nakakatakot na yung lugar natin. Parang puro dagat, nilamon na ng dagat yung lugar natin, no? Kahit saan, may earthquake, may ganyan, naku po. Lord God, heal our land. Heal our land. Kakanta na lang tayo. Ito ay pagsubok lang siguro yan binigay sa atin. Saan man kayong sulok ng mundo, sana safe tayong lahat. Pero dito naman sa aming lugar, sa Kashmir, sa lugar talaga namin, may bahain, may landslide. Pero dito sa amin, hindi naman nag-landslide. Wala pa. Mayroon, pero pa kunti-kunti. Dun sa taas, oh. Pero kung mag-landslide man, mauna yung kapitbahay naming third floor ang bahay. Saka kami. Kasi kami pinakababa. Una yung sa kanila. Dito kami sa pinakababa. Ano lang, bungalow, kwarto-kwarto lang kasi itong kila Ilyas na bahay. So yun, our topic for today is hindi na ako babalik mag-work mga sis. Kasi nakita niyo yung last video ko kay Mayra. Ito si Mayra, minumonitor ko ngayon kasi medyo matagal na to siya tumatain ng dugo. Okay. Dala sila. Iyak-iyak. Bakit anay? Sabzi. Hindi na tayo. Ito yung aming bukid, guys. Nakakamiss din, ano. Hi! Hello! Ilipat natin kasi amoy tain ng pusa. Alam na kung bakit nagtakip-takip. Diba? Gusto ko yung background ng green. Yan. Yung kuhang-kuha yung mukha natin na malaki. Yun nga guys, for this topic is babalik ako ng Islamabad for maybe 3 to 4 days. Kasi next week pasukan na ng mga bata. Babalik ako ng Islamabad para kunin ko yung aking gamit doon kila Madam Cora Bendisio. Hindi na ako babalik sa work guys kasi observe ko muna yung aking dalaga ngayon. Nung wala kasi ako, ang kinakain itong mga chichirya, ang lalaki. Tapos hanggang
Ngayon, winawarningan ko na si Elias na wag ka nang bumili ng mga ganyan, ha. Katulad si Sammy, ako lubong-lubo si Sammy. Parang pareho kami ni Sammy ng braso. Lubong-lubo si Sammy ngayon sa kakain ng mga chichirya. Kasi maalat yan, di ba? Ganyan din si Myra. Ang ano ko nito kay Myra, pina-check up namin yan eh. Kaso ang pag-check up, hindi yung laboratory, blood test, urine test, stool test. Wala dito sa bukid namin yung mga ganyan-ganyan. Ano lang, diretso resita lang. So, binigyan siya ng gamot. Under monitoring ko siya kasi medyo na yan siya. Parang medyo matagal na siya nag-ano sa kanya na may dugo daw yung puwit niya. Ay, may dugo daw yung dumi niya. Excuse lang ha sa mga kumakain. May dugo daw yung dumi niya pag dumudumi siya. So, medyo matagal na rin. Ako kasi, meron akong almoranas baga. Sabi ko, baka nagmana to sa akin or di natin alam. So, tapos papayat siya ng papayat, hindi tumataba. Ang tiyan parang buto at na lang, balat. Walang ba. Kasi nga, iba talaga yung nanay ka na sa bahay kasi on time ka magpakain sa mga anak mo. Tapos, iba kasi yung lalaki kasi diba Pakistani, wala sa culture nila na mag-alaga ng mga anak. Ang culture nila, sila yung aalagaan. So si Elias, sabi ko, ano bang pinapakain mo sa anak mo? Bakit ganyan sila kapayat? Sabi niya, chapati, puro ka chapati. So inaway ko siya, puro ka chapati. Ano magkuha sa chapati? Sausaw doon sa mantika. Sabi ko sa kanyang ganun. Magluto ka ng rice katulad ng ginawa ko dati. Prituhan mo sila ng manok, ganyan. Ganyan ang gusto ng mga bata. Pakainin mo ng prutas, ganyan. Puro chichirya. So, yun. Ako ngayon, nagluluto talaga ako on time. Pakain sa kanila hanggang ngayon, nagluluto ako ng ulam namin for today is mangga at saka beef steak. Nung isang araw, nag-rice ako at saka chicken curry. Yung vegetable, ginawang sauce, yun nilalagay sa kanin. Yung mga tomato, lahat ng vegetable sinusauce, tapos yun ang sinasahog sa kanin. So, yun ang madalas kong niluluto para sa mga bata. Rice talaga. Ayoko ng chapati kasi hindi nakakataba yung chapati. Dito naman, pagdating sa mga bata, nagsabi yung iba, may nabasa ako sa comments na hindi maganda patabain kasi mataba is not healthy. Yes, I agree, pero sa sitwasyon ng anak ko is talaga sila, payat sila, para sila mga malnourished. Kailangan ng kunting kunting laman man lang. Kasi si Bilal parang ganyan na ganyan na siya. Si Sammy walang problema. Wala akong problema kay Sammy, kumakain talaga to si Sammy kahit nagmana to si Sammy sa akin eh. Hindi maarte kahit kumakain. Yung mga malalaki marunong na gumaganon, ew, ganyan. So yun guys, hindi na ako babalik sa pagtatrabaho sa city kasi may agreement din kami ng ni kaanak ni Elias na ganyan. So yun, alagaan ko daw yung uncle nila kasi daw may sakit. So nag-go ako sa agreement kasi meron din naman akong matatanggap. So kahit hindi man gaano kalaki, pero this time at least maalagaan ko yung aking mga anak. Oo. Ma-monitor ko lalo na si Myra kasi nga parang problem ko nito, may something to kidney. Kasi minsan dumadaing masakit daw yung dito niya. Sabi ko, suspect ko talaga. May to sa kidney. Saka yung mukha niya, lumalabas yung mga pimples. Dito sa likod niya, lumalabas yung mga pimples niya. Sabi ko talaga tong batang to may problema to. So, niwait ko na pag dumugo ulit yung pop niya, sabi ko sa kanya, picturean mo at saka yun ang ipakita natin sa doktor. Hindi na dito sa bukid, kundi dalahin na kita doon sa city. Saka bigyan kitang vitamins, pampagana ng pagkain kasi tamili sa pagkain, mahinang kumain. Kapag babae, mahina talaga maarte. Dito kapag mga bata pa,
Wala dito, uso talaga dito yung mga payat, hindi nila pinapataba yung mga bata kasi nga kapag mataba ka this month, after a month, magpa-fasting na naman, papayat na naman sila. Oo, ganun dito ang cycle. So walang bata dito na mataba. Ang mataba dito yung mga mama lang na nasa loob lang ng bahay. Tapos, yun. Siguro, babalik ako pag tatrabaho siguro pag ma-stop yung yung pinag-uusapan natin na pinag-uusapan namin na ganito, ganyan. Kapag hindi sila tumupad sa usapan, so babalik ako sa trabaho. So, kapag okay naman, kahit maliit, so pagtiyagaan para lang kasama ang pamilya. So, yun, mga sis, update sa aking pagtatrabaho. Maraming trabaho sa city. Napakarami. Kaso nga lang, pag ang asawa mo ay Pakistani, hindi talaga marunong sa bahay. Hindi marunong magluto. Ay, Diyos mio. Hindi marunong yung kalinisan ba. Nakita niyo yun sa video, naglilinis ako. Naglilinis si Elias. Nung pagdating ako, nag-general cleaning ko. So, ilang dustpan pa yung nakita kong dumi doon sa isang kwarto lang namin ha. Maliit lang yan. Sa ilalim ng upuan, sa ilalim ng bed. Grabe, mga ang kapal. Tapos yung mga cobwebs, yung mga ganyan. Iba talaga pag babae na sa bahay kaysa lalaki. So, yun mga sis, ang update. Ewan ko kung ilang buwan ako dito papahinga sa bahay or continuous pa ba ang suporta, okay. Pag hindi na, balik tayo sa city, magtrabaho ulit. So, yan ang condition ko kay Elias. Ito naman si Bilal, nawawalan ng gana sa pag-aaral. Gusto niya magtrabaho na siya, mag-abroad na siya. Sabi ko, anong gagawin mo kung trabaho? Mag-construction ka ba? Sabi ko sa kanya. Pag wala kang tinapos, ganyan lang ang trabaho. Walang iba kundi construction. Tagabuhat ka ng mga hollow blocks, mga ganyan, kabilya. Ganyan ang gusto mo. Tapusin mo muna, mag-college ka. Ano gusto mo? Ginawa ko na. Gusto mo mag-college sa Islamabad, sa ganito, sa sa city. Ayaw niya. Nagsabi siya, kung may friend ba daw akong ready sa Philippines. Gusto daw niya sa Philippines din. Sabi ko, wala pa. Parang naaamoy ko na may nasunog ata yung ginagawa ko. Bye mga sis, nasunog. Si Elias binilin ko. Hindi naman inaano. Naamoy ko nasunog. Bye muna. Continuous tayo bukas.